Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. At patuloy po tayong nag-aaral po ng mga salita ng Diyos. At doon po sa mga bago, kayo po welcome sa ating channel. Ano po? At dito po, patuloy tayong nagsasaliksik at inaalam natin yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. At the same time, inuunawa natin yung mga nakasulat. Ang kagandahan po dito sa ating channel, no, ipinapaunawa yung mga bagay na hindi natin kayang unuwain sa mga bagay na espiritual. Kaya stay tuned ka lang at dito mo mapapakinggan ang mga salita ng Panginoon na kung saan ay maunawa natin sa pangunawang espiritual. At ngayon po, ang ating pinaka-topic ay ito, Diyos Espiritu Santo. Ito ang tanong. Meron ka bang nabasa sa banal na kasulatan, Diyos Espiritu Santo? Lalong-lalo na doon sa mga hindi nagbabasa. At napakinggan mo itong Diyos Espiritu Santo. Pero kung magbabasa ka, wala kang mababasang ganitong Espiritu Santo. At iyan ang ating tutuklasin ngayon. Sapagkat maraming nagtuturo, maraming nangangaral na yung Espiritu Santo ay may pagkadiyos daw. At ngayon, para hindi nyo ako masabing ako ay nagsisinungaling o bulaan na mangangaral, kasi nga po, binabasa natin sa kasulatan, ating tutuklasin kung mayroon pong pagkadiyos yung banal na Espiritu. Kasi nga po, ang paniniwala ng iba, Espiritu Santo ay may pagka-Diyos o pagka-Godhead. Bakit? Dito nang galing sa mga tanong nila, kaya lilinawin natin para sa Kanya, para na rin sa iba na ganito rin ang paniniwala na yung Espiritu ay may pagka-Diyos. Basahin natin itong tanong na ito at komento. Sabi niya, sumasampalataya ako sa Ama. Ang Panginoong Jesucristo na isinugo at galing sa Ama ay sumasampalataya ako ng buong puso. Yun pa kayang banal na espiritu na buhat sama at galing sa langit at hindi ko pa sasampalatayan, natural, kasama siya sa Godhead. O, di ba? So, kaya ito yung naging topic natin. Yung pagka-Diyos ng Espiritu Santo o pagka-Godhead, yun ang paniniwala niya o nila na meron daw pagka-Godhead yung banal na espiritu. Balikan natin yung kanyang komento at basahin muli natin. Ito ang kanyang mga references o mga Bible verse na sinasabi niya at katunayan na ito daw ay may pagkagadhid yung banal na espiritu. Kumuha siya ng talata dito sa Efeso 1:13. Basahin natin. Mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na pangako. At isa pang verse ang kanyang isiningit. Efeso 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Ngayon, balikan po natin. So, dahil ito yung naging topic natin ngayon, dahil ang paniniwala ng karamihan, ang Espiritu Santo daw ay Diyos. O ngayon, basahin natin yung kanyang talata na kanyang ibinigay, kasi may pagka-Diyos daw yon. So, puntahan po natin. Basahin po natin dito sa Efeso 1:30 na kanyang ibinigay, ating unawain at intindihin natin kasi kulang po yung information na kanyang ibinigay. Kaya babasahin po natin. Nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ngayon, how to understand this passage? Paano natin maintindihan itong pangungusap na ito na kanyang ibinigay na talata? Na ang kanyang pagkahulugan dito sa kanyang talata, yan ay may pagkadiyos daw yung Espiritu Santo. Okay, i-clear natin ha. Muli natin basahin. Kasi nga po, kung hindi natin pagbubulay-bulayin, pag sinabing pagbulay-bulayin, uunawain natin yung nakasulat. Kailangan natin unawa. Hindi pagalingan. Kung magaling ka magsalita, magaling ka magturo, magaling ka mangaral, hindi ganon. Hindi ako magaling magsalita. Tandaan po ninyo. Nabubulol minsan din ako. Hindi ako ganun ka-fluent sa English, sa Tagalog, hindi. Pero, inuunawa ko naman yung kasulatan. Tingnan po ninyo. Yung unawa niya, may pagka-Diyos daw yung Espiritu Santo. Muli natin basahin. Ganito lang po pang unawa para maintindihan natin. Ang isasagot natin, binabasa pa rin natin sa kasulatan, hindi manggagaling sa aking kaisipan ang sagot. Ang kanyang pagkaintindi dito, kasi balikan natin lang, bago ko ipalinaw. Sabi po dito, sabi niya,
Yung pa kayang banal na espiritu na buhat sa Ama at galing sa langit, hindi ko sasampalatayanan. Natural, kasama siya sa Godhead. Efeso 1:13 yon. Ito yung Efeso 1:13, may pagkagadhead daw ang banal na espiritu. Ay di intindihan natin itong kasulatan na ito, no? Sabi niya, ang sulat pong ito ay galing po kay Apostol Pablo. Para maintindihan natin, ang kanyang sulat ay ganito. Unawain natin, nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ibig sabihin po, kung sa panahon natin ngayon, nakakarinig tayo ng mga aral ni Kristo. Yung aral po ng katotohanan, ibig sabihin po, yung ebanghelyo ng kaligtasan na ipinapangaral ni Kristo. Ibig sabihin, bago ka magkaroon ng pananampalataya, yung sinasabi po dito, kailangan mo munang makinig ng aral ni Kristo. Yun ang hindi naiintindihan eh. Bago ka magkaroon ng pananampalataya, makikinig ka muna ng aral ni Kristo. Di ba't napakalino naman po, ang sabi po dito, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ibig sabihin yung ipinapangaral ni Kristo ng Ebanghelyo. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:17. Makikinig ka muna ng mga aral ni Kristo bago ka sumampalataya. O basahin natin ano po. Sa Roma 10:17. Ito po, malinaw po dyan. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Sa isang salin para may salitang pananampalataya. Dito pa rin po sa Roma 10:17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ibig sabihin, yung salita ni Kristo, pakikinggan mo. Ano ba yung salita ni Kristo? Yung mga aral at turo. Yun na nga yung ebanghelyo ng kaligtasan. Kapag napakinggan mo yung ebanghelyo ni Kristo, doon ka pa lang magkakaroon ng pananampalataya. Hindi katulad ng iba, sumampalataya, ligtas ka na. Hindi naman po ganun eh. Narito yung katotohanan. Magkakaroon ka ng pananampalataya. Sabi ito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Hindi ba? Hindi ka muna magkakaroon ng pananampalataya. Makinig ka muna ng aral ni Kristo bago ka magkaroon ng pananampalataya. Di ba? Paano ipapahayag sa atin kung wala kang naririnig? Paano ka sasampalataya kung wala kang maririnig ng aral ni Kristo? Di ba? Kaya ikaw ay sasampalataya, napakinggan mo yung mensahe ni Kristo. Napakinggan mo yung ebanghelyo ni Kristo ng kaligtasan. Kaya ikay sasampalataya. Malinaw po ba? O, balikan natin yung 1:13. Di ba? Ngayon, ang sinasabi po dito, no, unang-una nakinig ka ng ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, ituloy natin para malaman natin yung pinakinggan mong aral at turo ni Kristo ng kaligtasan na kanya rin naman mula kayo'y magsisampalataya. O di ba't malinaw? Nung napakinggan mo yung aral at turo ni Hesukristo sa kaligtasan, sumampalataya. Ang tanong, saan tayo sasampalataya? Di ba't yung aral at turo nagmula sa Ama at sa Anak? Kaya doon ka sasampalataya. O di ba't ipinapaliwanag ito ni Apostol Juan? Puntahan natin sa 14:1 ng Juan. Huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So malinaw, ang pananampalataya sa Ama at sa Anak. Paano ka sasampalataya sa Ama at sa Anak? Nung napakinggan mo yung mensahe ni Kristo patungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ikaw ay sumampalataya sa Ama at sa Anak. Ngayong ikay may pananampalataya na sa Ama at sa Anak, ano naman ang aksyon na gagawin ng Diyos? Kasi ang Diyos nalalaman na ikay sasampalataya sa Kanya, ibig sabihin sumusunod ka sa mga aral at turo ni Kristo, kaya ikaw naman ay bibigyan ng patnubay. Ganun ang Diyos. Binibigyan ka ng gabay para hindi ka mapahamak. Ano yung ibibigay sa iyo? Na patnubay. O di ba't ay na nga yung Santong Espiritu? Bago ka magkaroon ng paggabay ng Santong Espiritu, kailangan mo munang sumampalataya sa Diyos Ama at sa Anak. O di ba? So hindi muna Trinity ang iyong paniniwala. Dapat hindi nga Trinidad. Ang pagsampalataya, kung ang inyong Trinity agad, sasampalataya sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, ganun ba? Ito ang paliwanag dito ni Juan. Ito, isinulat ni Juan. Ito ang nagpapaliwanag talaga dito. Yan ay salita ni Kristo mismo. Kaya magbasa kayo ng iba't ibang salin. Meron tinatawag na paraphrase para maintindihan lang natin. Hindi po yung para baguhin.
para ipaintindi sa atin, katulad ito ng ASND, kasi wala nga salitang Hesus Kristo, pero nagsasalita diyan si Jesus. Puntahan lang natin yung ibang salin. ASND. Sinabi ni Jesus sa kanila, ibig sabihin, itong pangungusap na ito, si Jesus ang nagsasalita. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, at magtiwala kayo sa akin. O, di ba? Sabi ni Jesus, magtiwala sa akin. Magtiwala din sa Ama. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo sa Ama at sa Anak. Kapag nagkaroon ka na ng pananampalataya sa Ama at sa Anak, doon pa lang ipagkakalob sa iyo ang paggabay ng Santong Espiritu. Kaya balikan natin yung 13. Ito hindi niyo naiintindihan eh. Ganyan natin uunawain. O di ba? Mula nang kayo'y magsisampalataya, yon. Hindi natatapos doon ang pananampalataya. Doon pa lang ikaw tatatakan. Ibig sabihin, bibigyan ka, ibibigay ito sa iyo. Yung tatak ng Santong Espiritu na ipinangako kasi bakit ka gagabayan ng Santong Espiritu? Para hindi ka magkasala sa Diyos, hindi ka magkamali ng pangunawa. Bibigyan ka ng pangunawang espiritual sa pamagitan ng Santong Espiritu. Malinaw po yun. Kaya nga kung wala kang pananampalataya, ay wala kang Santong Espiritu. Yung iba, ang pananampalataya sa Ama lang. So wala kang tatanggapin ding Espiritu Santo. Kasi sinasabi ni Hesus Kristo, kailangan sumampalataya sa Ama, sumampalataya sa Anak. Eh kung yung iba naman, may nagpapaliwanag, may mga iglesia na kung saan ay si Kristo lamang ang sampalatayanan. Eh hindi na nanampalataya sa Ama kasi ang paniniwala nila, siya rin ang Ama, siya rin ang Anak. Mali po yun. Kundi kailangan ang pananampalataya natin sa Ama at sa Anak. Malinaw po ba? Ginagawa kasi nilang 3-in-1, Trinidad. Eh wala na nga tayong nababasang Trinidad. Wala hong ganong tatlong persona sa isang Diyos. Wala din po ganong salita. No? Tatlong persona sa isang Diyos. Paano yun? Tatlo na nga persona eh. Siyempre, may kanya-kanyang kategory yan. May kanya-kanyang kalalagayan. May kanya-kanyang being. Di ba? Dapat gano'n. Tapos sasabihin nyo, isa lang. Tulad ng Ama, may sariling kalalagayan. Yung Anak, may sariling kalalagayan. Yung Banal na Espiritu, may sariling kalalagayan. Kaya dito, bago ka magkaroon ng Santong Espiritu o paggabay ng Santong Espiritu, kailangan mo sumampalataya sa Ama at sa Anak. Yan ang malinaw. O ngayon, naiintindihan ba nito ng ating nagkokomento? Ginawa niyang Godhead yung Espiritu Santo. O ito, ilinaw pa rin natin, ano? Efeso 4:30. Huwag ninyong paghitiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagtubos. Ibig sabihin po ba, ang payong ito ni Apostol Pablo, pag sinabing huwag pighatiin, ano ba yung huwag pighatiin? Bagba pinaghati. Ano ba yung pighati? Nagkaroon ng pagtatalo, o di ba? Yung salitang pighati, nagkaroon ng problema. Yung Espiritu Santo sa tao. Ang tanong, inaalis ba ng Diyos o aalis ba yung Banal na Espiritu yung paggabay sa tao? Ito ang tanong natin, no? Ito po ang tanong ko po sa inyo. Puntahan po natin yung 4:30 na binasa natin, ano? Kasi hindi ito napagkaunawa. Ang sabi po dito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagtubos. Ano ba yung pagtatak? Patulad sa passport, tinatakan ka. May tatak ang passport mo. So makakapasok ka doon sa tinatawag na boarding. May boarding pass doon, di ba? Ngayon, kung inaiwala mo yung passport na yon ang representa para makapasok ka, eh wala kang dalang passport, wala kang tatak nung tinatawag na selyo. Makakapasok ka ba? So, hindi. So, ganun din sa spiritual. Kaya naiintindihan natin sa spiritual kasi mayroong illustrasyon sa literal. Nakita po ba ninyo? O sabihin natin na inaalis ng Diyos o naiwala mo. 'Di ba? Kung ikaw ang may kasalanan, naiwala mo, ay hindi ka rin makakapasok kasi hawak-hawak mo 'yon. Eh kung ang Diyos naman ang mag-alis, dahil nga inaalis 'yon, kung hindi ka sumusunod sa kanyang pamaraan at utos. Eh kasi nga po, yun po yung sinasabi na pinaghati mo yung Espiritu Santo. Kasi hindi ka na nakikinig eh. Ang Banal na Espiritu, inuudyukan ka na, ito ang gawin mo, ito yung tama. Huwag mo yung gawin dahil yan mali. Eh hindi mo sinusunod ang Banal na Espiritu. Ang ginagawa mo pa rin yung sarili mong kalooban. Kapag ikaw ay nagsisi, hindi ka
nagpipighati sa Banal na Espiritu kasi inaamin mong makasalanan ka. Katulad ni Haring David, pinapatnubayan niya ng Banal na Espiritu. Kaya nirequest niya sa Ama at sa Panginoon Kristo, huwag bawiin yung Espiritu Santo. Kaya ang sinasabi ng iba, ay hindi naman nawawala ang kaligtasan. Nawawala rin po. Binabawi ng Diyos. Sabi ng iba, hindi raw binabawi. Kapag ibinigay na yon sa iyo, iyon na yon. Hindi ang Diyos ay para bawiin sa iyo. Kung patunayan natin na binabawi ng Diyos, kasi para magkaroon ka ng takot sa Kanya, kapag binawi na yun, hindi na yung makakabalik di ba? Hinahayaan ka na kasi matigas ang ulo mo. Puntahan natin. Yung paliwanag po ni Haring David ay ito. Puntahan natin. Sa Awit 51:11. Sabi po dito ni Haring David, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Tingnan po ninyo. Si Haring David na po nagre-request na huwag babawiin yung santong espiritu sa kanya. Kasi nga po, ginagabayan si Haring David kung ano dapat gawin. Nakita po, hari na siya. Kasi kailangan po niya talaga ng patnubay ng Santong Espiritu. Kaya nga, ang request din ni Haring David ay ito. Balikan lang natin yung 10 kasi nagbasa tayo 11. Ganito po yan para maintindihan natin. Binabawi ng Diyos ang Banal na Espiritu kung ang puso mo ay madumi, masama. Kaya dapat malinis. Ito sabi ni Haring David sa verse 10. Balik natin to, no? Sabi ni Haring David, likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya yung espiritu natin, yung puso natin, matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya hinihingi niya na maging malinis pa paano. Kaya nga, sabi po dito, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. So, napaka ganda po na meron kang paggabay ng santong espiritu para lumakad ka sa katuwiran ng Diyos. Ang ginawa ninyo, Trinity, 3R1. Kaya nga, ang Banal na Espiritu ipagkakaloob sa mga taong susunod sa Diyos. Kaya ikaw ay tagasunod ni Kristo, mananampalataya ka sa Diyos Ama, sa Anak. Bakit mo pa sasampalatayan ng Santong Espiritu? Ipinagkaloob na ngayon sa iyo ng Ama nung sumampalataya ka. Kaya kailangan mo sumampalataya sa Ama sa Anak para pagkalooban ka ng Santong Espiritu. Kaya tingnan po ninyo, no? Ang Ama may pagkapanginoon. Yung Anak may pagkapanginoon. Ang Espiritu Santo ba? Meron bang pagkapanginoon? Tingnan natin sa mga sulat pa rin po ni Haring David. Sa kanyang mga sulat, Awit 110. Sabi ng Panginoon nung Ama, sa aking Panginoon nung Anak, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Di ba't mag-ama po ito? Yung Ama tinatawag na Panginoong Diyos. Si Hesukristo tinatawag natin Panginoong Hesukristo. Di ba't mag-ama po yan? Kaya yung mag-amang iyan, pag sinampalatayanan mo, sabi ni Juan, yan. Sasampalataya tayo sa Ama, sasampalataya tayo sa Anak. Anong gagawin po ng Ama? Nung ikaw ay susunod na sa Kanya at narinig mo na yung aral, kaya sumampalataya ka sa Kanya, bibigyan ka ng patnubay ng Santong Espiritu. Iyon po yun, 1:13. Ang ginawa ng iba, gumawa ng conclusion, ginawang Godhead. Ang sinasabi po dito ni Juan, kung sasampalataya tayo sa kanyang mga sulat, mismo naman po ang nagsalita dito ang ating Panginoon Kristo dito sa Juan 14:1. Pinaliwanag ko na kanina. Mismo si Jesus ang nagsasalita dito. Sabi ni Jesus, sasampalataya tayo sa Ama, maging sa Kanya. Yung iba, sabi na inalis ko raw yung Banal na Espiritu. Wala naman nga tayong mababasang sumampalataya sa Banal na Espiritu. Kapag nga ikaw ay sasampalataya sa Ama at sa Anak, saka pa lang ipagkakalob yung Santong Espiritu. Pero kung matigas ang ulo mo, hindi ka marunong sumunod sa mga aral at turo ni Kristo, pwedeng alisin yun ng Panginoon yung paggabay ng Santong Espiritu na ipinagkaloob sa bawat mananampalataya. Nakita po ba ninyo? Yun ang kagandahan po kapag ikaw isasampalataya sa Ama at sa Anak, meron ka ng patnubay. Binibigyan ka ng assurance. Yun po ibig sabihin. Kasi po, kung wala ka nga naman paano ka makaka-assure na ikaw ay ligtas? Kaya ang sinasabi dito sa 4:30, yan po. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagtubos. Sa kaarawan ng pagtubos. O ibig sabihin, iniingatan mo yon.
yung mga aral at turo. Kasi yung napakinggan mong mga aral at turo galing sa Ama at sa Anak, na ito ay ipinapaalala lagi sa atin ng Banal na Espiritu para hindi tayo lumihis ng landas. Nakokontrol tayo ng Santong Espiritu. Kung ayaw mo magpakontrol, di wala kang paggabay. Di ba't ganun naman po? Pag wala kang pagkontrol sa sarili, katulad po ng isang mga bagay na walang control, di ba't napapahamak yun? So, ganun po yun. Huwag niyong gagawing Godhead po yan. Wala pong Trinidad, walang Godhead. Yan na po nagpatunay. Na kung saan, hindi mo pala alam itong mga ibinibigay mong talata, kaibigan. Itong Efeso 4:30, sabi mo, huwag ninyong pighatiin. Kaya nga huwag pipighatiin. Paano ba napipighati? Hindi mo na sinusunod yung kalooban ng Ama at ng Anak. Malinaw po ba? Pag hindi mo na sinusunod yung kalooban ng Ama at ng Anak, aalis yung Santong Espiritu kasi pinipighati mo. Iniinis mo, ginagalit mo. Iyan ang dapat nyong malaman. Kaya pagdating po ng pagbalik ni Hesukristo at wala kang tatak, yan, hindi ka tutubusin. Malinaw po yan. O ngayon, may pagka-Diyos po ba yung Banal na Espiritu? Wala tayong mababanggit diyan. Ngayon, magpapatunay pa tayo, no? Ngayon, babasahin ko po ito sa inyo mga kapatid, na ang Banal na Espiritu ay ipinagkakaloob sa bawat mananampalataya. Basahin natin ito. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Nakita po ba ninyo? Kasi po, pag itinatakwil mo yung mga alat turo, binigyan ka ng Santong Espiritu. Ang Diyos ang tinatanggihan mo. Ito mga kapatid, para maintindihan nyo. Para yung Espiritu Santo, ginawa niyong Diyos eh. Bakit? Unawain natin sa mga sulat ni Apostol Pablo dito sa unang Thessalonica 4:8. Basahin natin para maging malinaw. Sabi po dito, kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. O, tingnan po ninyo. Di ba't binigyan ka ng Espiritu Santo para gabayan ka? Ibig sabihin, dito, no, hindi raw nagtatakwil, hindi ng tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos ang itinatakwil. Ano yung itinatakwil? Ay katulad po nito, nangangaral tayo, no? Sinasabi yung katotohanan, ay hindi nyo pinapakinggan. Ang inyong itinatakwil, yung Diyos, yung mga aral na binabasa natin, katulad po nito. Ang Diyos po ang nagbigay sa taong mananampalataya, ibinigay yung Santong Espiritu. Ngayon, yung Espiritu Santo na mayroong paggabay sa iyo, hindi rin po ang Banal na Espiritu, kundi ang Diyos ang iyong itinatakwil. Kasi ang trabaho po ng Santong Espiritu ay udyukan ka, turuan ka ng tama, iiwas ka sa mali. Pero ikaw, ginagawa mo pa rin yung mga paglabag sa mga pamamaraan ng Diyos. Kaya, inaalis ng Diyos yung Santong Espiritu sa mga taong mananampalataya. Pero yung taong mananampalataya na naging suwail, hindi na sumusunod, tatanggalin yung sa Kanya. Kahit may pananampalataya ka sa Ama at sa Anak, pero hindi mo man sinusunod ang Espiritu Santo, useless din yon. Ganon po. O, di ba? O, ngayon, kung umalis yung Santong Espiritu, Trinidad pa ba yun? O, diba? Kasi umalis pinaghati ninyo. O, pero may pananampalataya ka pa sa Ama at sa Anak. Pero yung Santong Espiritu umalis. O, Trinidad ba yun? Maliligtas ka ba? Ayan ang tanong ko sa inyo. O, ito pa isa. Papakita ko pa sa inyo ito. No, ho? Bumasa nga lang tayo ng ibang salin dito. Ang sinumang hindi sumusunod sa mga utos na ito, ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbigay sa inyo ng Kanyang banal na Espiritu. O yun, malinaw. Pinalinaw na isang salin. Ganyan po, pag nagsasaliksik, maghanap ka ng ibang mga salita. At least, hindi ako mapapagalitan. Binasa ko lang yung mga kahulugan. Di ba? Kaya yung iba nagagalit sa akin, mali yung mga binabasa mo. Bakit ko pagiging mali yung binabasa ko? Kaya ngayon nakasulat yan, ipaunawa sa atin kahit ito'y paraphrase ang dating. Kaysa ako ang mag-explain. Di ba? Ganun po yun.
Kahirap-hirap naman, explain ka ng explain sa iyong sariling unawa nang gagaling. At least, itong binabasa ko, malapit doon sa ating binasa. Kahit paraphrase po itong dating dito sa ASND. Malinaw naman po. Kung babalikan natin yung unang salin, di ba? O, balikan po natin ha, para malinaw. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang tinatakwil, kundi ang Diyos. O, basahin natin sa ASND. Para maging malinaw, no? Ganito yung kaya nga natin ini-explain. Ay, mahirap ako mag-explain kung sabihin kung ganun. At least, binasa ko na. O to, ang kahulugan ng isa. Ang sinumang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos. O, di ba? Sumusuway ka sa Diyos. Bakit? Binigyan ka nga ng kanyang banal na espiritu para sundin mo yung mga utos ng Diyos eh. O, diyan pa ba? Diyos ba yung banal na espiritu? Kaya yung banal na espiritu pumapatubay sa mga tao para sumunod sa Diyos. Eh kung ang banal na espiritu ay Diyos na rin ba yan? O, di ba? Unawain po ninyo ito. Nasaan yung pagka-Diyos ng banal na espiritu? Hindi ka raw sumusuway sa tao, kundi sa Diyos. Tapos yung Diyos na nagbigay sa inyo ng kanyang banal na espiritu. Kaya pumapatnubay ito sa iyo. Kapag umalis yun, kahit may pananampalataya ka sa ama at sa anak, wala kang tatak ng espiritu. Kasi yun nga yung pinaka-importante, yung tatak selyo, na ikaw ay patunay na secure, ligtas, sa panahon ng pagbabalik ni Kristo. Eh kung wala kang tatak ng Espiritu Santo, Lord, nananampalataya ako sa Ama, Lord, nananampalataya ako kay Kristo, nasaan yung tatak? O diba? Eh tanong ay, nasaan yung tatak? Hinahanap ko sa iyo. O diba? Unawain pa natin, ito pa ha, para maging malinaw pa sa inyo. Dito naman po sa 2 Pedro 1:21, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang ipinapangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. O tingnan po ninyo yung trabaho ng banal na espiritu. Nag-uudyok nga para sabihin yung mga salita ng Diyos. Eh kung na yung banal na espiritu ay Diyos na, hindi na kailangan ang Diyos. Kasi Diyos na rin pala yung sinasabi po ninyo na banal na espiritu. Kaya ang sinasabi po dito, yung ipinapangaral ay hindi galing sa sarili. Ang sinasabi po dito, no? Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang ipinapangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. O diba? Sinasabi ng banal na espiritu galing sa Diyos. O tanong ko po ba sa inyo, yung banal na espiritu po ba may pagka-Diyos sa talatang ito? Eh nag-uudyok nga lang siya para sabihin yung mga sinasabi ng Diyos na mula sa ama at sa anak. O ito pa ha, ang dami-dami kong binabasang talata. Nasaan dyan ang pagka-Diyos? Kaya nga ang banal na espiritu, kung meron kang patnubay, ang iyong sasabihin hanggagaling sa salita ng Diyos. O ito pa, isa pa. Mabuting tao si Bernabe, pinapatnubayan siya ng banal na espiritu. O tingnan po ninyo yung mga apostol noon, o mga alagad. Maging si Bernabe, pinapatnubayan ng banal na espiritu at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. O diba? May pananampalataya sa Diyos. So, hindi Diyos po yung banal na espiritu. Pinapatnubayan sila ng banal na espiritu para tumibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. O yan, malinaw na. O diba? Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon, kay Kristo Jesus. Kaya sasampalataya ka sa Diyos Ama, sasampalataya ka sa Panginoon Kristo, yan po ang nagpapatibay sa pamagitan po ng banal na espiritu. O, malinaw na? O, ito pa, dagdag natin. Gusto ko nang maging malinaw ito sa mga taong hindi nakakaunawa, ginagawang Godhead ang Espiritu Santo. Yan, kayo po ang may sabi niyan na may pagka-Godhead ang banal na espiritu. Dito sa ating pang babasahin, idagdag pa rin natin ito. Mga Gawa 5:32. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo at ganoon din ang banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Malinaw po. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, ipagkakalob yung Santong Espiritu. Kaya nagpapatunay po ang mga apostol. O ito pa, dagdag natin ito. Gawa 7:55. Kasi yan panahon po ng pagsama ng banal na espiritu sa mga apostol, sa mga lingkod ng Diyos. Pasinin natin din si Esteban. Mga Gawa 7:55. Pero si Esteban na puspos ng banal na espiritu ay tumingala sa langit. Tingnan po niyo.
Si Esteban, pospos ng Banal na Espiritu. Ano po ang ginagawa po ni Esteban? Di ba ipinapangaral yung Ebanghelyo sa kapwa niya Hudyo? Kaya nga, pinapatay si Esteban sa pamamagitan ng bato. Dahil ipinapangaral niya si Kristo at yung Ama. At sinasabi po dito, yung pospos ng Banal na Espiritu, sinamahan siya ng Banal na Espiritu para sabihin yung mga aral at turo ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng pospos. Ano ba ang inyong kaisipan minsan ng pospos? Iba ang inyong pinagkakahulugan minsan ng pospos eh. Ang ibig sabihin po ng pospos, pag-aralan natin sa isang araw para i-detalyan natin ng maigi. No? Pag ikaw'y napospos ng Banal na Espiritu, ikaw ay nangangaral ng mga aral at turo ni Kristo. Sinasalita mo yung mga salita ng Diyos. Yun ang pospos ng Espiritu, hindi yung nagsasyalalala. Hindi maintindihan. Hindi po ganun. Kaya bigyan natin ito ng magandang topic. At napasadahan lang natin ito. Balik tayo dito. No? Unawain natin ito. Sabi po dito, pero si Esteban na pospos ng Banal na Espiritu ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. O diba? O paano mo sasabing Trinidad din ito? Si Esteban ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Kaya nga sinabi ni Esteban, yun, tumitingala sa langit. Binibigyan po ng kapurihan yung Ama at ang Anak. Nakita po ba ninyo? O, isa pa. Roma 1:3. Para kahit ako sa inyo, ang Banal na Espiritu, ipinagkakalob ito sa bawat mananampalataya. Pero kung ikay mananampalataya at hindi ka sumusunod din sa pamamaraan at utos ng Diyos, pwedeng alisin ng Diyos ito sa iyo. Abay, mawawala ka ng tatak. Papahamak mo naman yon. Kaya ito, binabasa natin para maintindihan natin na ang Banal na Espiritu, huwag niyong gagawing mayroong pagkagadid. Magkakamali po kayo. O ito pa isa. Roma 1:3. Ang balitang ito'y tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo. Sa kanyang pagkatao, isinilang siya sa lahi ni Haring David. At sa kanyang Banal na Espiritu, napatunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. Yan po, nagpapatotoo ang Banal na Espiritu. Hindi pala nyo pala alam ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Nagpapatotoo yan sa ating Panginoon Kristo. Napatunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos. O siyempre, may pagka-Diyos yung anak. Ay ang Banal na Espiritu. Sinasabi po, nagmula sa langit, marami pong taga-langit, may anghel, bumaba dito sa lupa. O, di ba? Magkakamali ka kasi balikan natin ito, no? O, sumasampalataya ako sa Ama. Yeah, tama naman yung pananampalataya mo sa Ama. Talaga naman nakasulat yun. Ang Panginoon Kristo na isinugo galing sa Ama, sumasampalataya ako. Yan, tama din yan. Ng buong puso. Okay, very good. Yung pa kayang Banal na Espiritu buhat sa Ama at galing sa langit ay hindi ko sasampalatayanan. Ang tanong, mayroon bang ganyang doktrina sampalatayan ng Banal na Espiritu? Ang sinasabi po, bibigyan ka ng patnubay ng Santong Espiritu. Oo nga't galing sa langit ang Banal na Espiritu. Yung bang mga anghel, saan ang galing? Sa langit, sa lupa. Si Satanas at yung mga demonyo, saan galing? Di ba't sa langit lahat yun? Makaibang espiritu ang natanggap mo. Mayapat galing sa langit, sinasabi mo ni, di ba? Kaya nga kaibigan, nagkakamali ka sa diwa, ipinapaunawa ko sa iyo para hindi ka mapahamak. Hindi kita para pagalitan, ipinapaunawa ko ito sa iyo, maging doon sa katulad mo na ganyan ang paniniwala. Binobroadcast ko ito sa YouTube para hindi mapahamak katulad mo at yung ibang katulad mo rin ang ganitong kaisipan na ginawang Godhead ang Espiritu Santo. O balikan po natin ito. O idagdagan pa natin, nabanggit ko na po yan. Rome 8:16. O ito ha, para maintindihan niyo at makilala niyo ang Banal na Espiritu. Ito pa, ang Banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. O diba? Nagpapatotoo ang ating Espiritu at yung Banal na Espiritu dahil pinahayag sa atin, yan yun, nagpapatunay na tayo anak ng Diyos. Kung wala kang paggabay ng Banal na Espiritu, paano mapapatunayan kang anak ng Diyos? Kasi sinusunod mo yung udyok ng Santong Espiritu na sumunod sa kalooban ng Ama at ng Anak.
Kaya ikay sumampalataya sa anak at sa ama, ipinagkaloob kasi yung Banal Espiritu sa iyo para magpatotoo sa iyo. Pati ikaw magpapatotoo. Yan o. Basahin natin sa isang salin. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yun po yun. Malinaw po ba? Hindi natin pala naiintindihan yung patotoo ng Banal Espiritu at patotoo mo ay nagkakaisa. O, di ba? Bakit pa magpapatotoo ang Banal Espiritu kung siya Diyos na? Kaya nga, nagkakamaling kayo sa divan. Ako, nakakalungkot. Hindi inuunawa ang mga nakasulat. O ito, isa pa. Ang dami kong mababanggit sa inyo. Naku po. O, Roma 8:26. O ito, marami pa rin dito nagkakamali. Ang dami kong binanggit sa inyo mga talata. May pagka-Diyos ba o pagka-Godhead ang Banal Espiritu? Ang ating naiintindihan, ipinagkakalob yung Santong Espiritu sa mga taong sasampalataya sa Ama at sa Anak para maging patnubay mo, maging patotoo mo. Kung sakaling ikaw ay sumuway sa mga aral turo ni Kristo, aalis naman yung Santong Espiritu. Kahit meron kang pananampalataya sa Ama at sa Anak, wala ka namang tatak, hindi mo rin tatamuhin yung kaligtasan. O ito pa, Roma 8:26. Marami pa rin dito hindi nakakaunawa. Ginagawa talaga nilang Diyos. O may pagka-Godhead. O basahin natin, Roma 8:26. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin. O, di ba? Napakalinaw naman po yung purpose, layunin, trabaho, tungkulin ng Banal na Espiritu, tagatulong. Yan po, tagatulong. Tutulungan tayo. Kung Diyos na po yan, hindi mo na kailangan tulong ng Diyos kasi in those spot. Kaya nga binigyan lang tayo ng paggabay para sumunod tayo sa Diyos Ama at sa kay Kristo. Iyan ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Bakit tayo mahina? Alam ng Diyos ang ating kahinaan, kaya kailangan ng patnubay ng Santong Espiritu na ipinagkaloob ito sa taong sasampalataya sa Ama at sa Anak. Yun ang malinaw para bigyan ka ng Espiritu Santo na maging gabay mo. Malinaw. O ito, basahin uli natin. Tutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. So, namamagitan sa panalangin. Ang ginagawa po ninyo, namamagitan sa Diyos. Si Kristo ang namamagitan sa ating kasalanan para tayo naman ay mapatawad kung susunod tayo sa kanyang pamaran at utos ni Kristo. At dito naman po, ang Banal na Espiritu naman namamagitan kung tayo mananalangin sa Ama at sa kanyang anak. Di ba? Kaya nga sinasabi, kung kayo mananalangin, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. O di ba sabi ni Jesus? Hindi ba nyo naiintindihan yon? Kapag mananalangin ka sa Ama at sa Anak, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. Ipagkakalob ko sa inyo. Kaya ang Banal na Espiritu namamagitan sa mga mananampalataya. Kung hindi ka marunong manalangin, hindi mo kayang banggitin, nalalaman ng Espiritu yung iyong kahilingan. So, namamagitan ng Banal na Espiritu kung ikay mananalangin. O, di ba? Kung mananalangin ka sa mga rebulto, nananalangin ka sa mga Diyos-Diyusan, doon napipigati ang Banal na Espiritu. Kasi, sinasabi ng Banal na Espiritu, hindi yan ang tunay na Diyos. Huwag ka dyan sasamba. Makulit ka pa rin, aalis yung Banal na Espiritu sa iyo. Nakita po ba ninyo? Kaya tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu, ito ang tama mong gawin, huwag mo yung gagawin. Yun ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Ito naman ang tanong, kung pinaghati mo, ibig sabihin, binigyan mo ng kalungkutan ng Banal na Espiritu, hindi ka sasamahan niya. Nalulungkot ba ang Banal na Espiritu? Nalulungkot. Kasi pinaghati mo yung kanyang damdamin. So, nasasaktan ang kalooban ng Banal na Espiritu. Kasi pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yung Banal na Espiritu. Kasi, ang Banal na Espiritu para maging tagatulong natin as a helper, patnubay natin para hindi tayo magkamali. Katulad ng mga apostol noon. Yun ang dapat nating malaman mga kapatid. Yan. O, tuloy natin. Ulitin natin para maging malinaw. Kasi marami talaga nagkakamali dito. Ang sabi daw, manalangin sa Espiritu. Mananalangin ka sa tulong ng Espiritu. Hindi ka mananalangin sa Espiritu. Hindi ka mananalangin sa Espiritu Santo. Ulitin natin ha.
Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. O, di ba? Katulad nito, hindi ka marunong panalangin, ay humingi ka ng tulong sa Banal na Espiritu. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. O, malinaw? Kaya minsan, pag hindi tayo talaga marunong manalangin, tagatulong po talaga ang Banal na Espiritu. Bakit ka pa mananalangin sa Banal na Espiritu kung tagatulong na nga siya? Kung siya ay tagatulong, bakit ka pa mananalangin? Di ba? Kaya nga ikay mananalangin sa Diyos, binigyan ka ng tagatulong kung paano manalangin sa Diyos. So, ibig sabihin, wala pong pagka-Diyos sa Banal na Espiritu. Tinutulungan ka lang niya para manalangin sa Diyos. O, malinaw? Basa nga tayo ng ibang salin, baka sabihin naman ninyo, lagi tayo dito sa ASND. Unawain natin ito. Ayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Di ba? Yung Banal na Espiritu, tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu na rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Di ba? Kasi meron talaga mahinang manalangin. Hindi marunong manalangin. Hindi alam kung paano sasambitin. Ano ba yung dapat kong ipanalangin? Di ba? Kung meron kang paggabay ng Santong Espiritu, hindi siya na ang mananalangin para sa iyo. Ibig sabihin, nalalaman naman ng Diyos ang iyong kailangan. Kaya nga sinabi ng Diyos, hindi mo pa hinihingi ang iyong kahilingan. Alam na ng Diyos ang iyong mga daing. Di ba? Para maintindihan po natin, malinaw na po ba yun? Ang dami ko pang babanggitin. Tatantaran ko kayo, para maipaliwanag ko lang sa inyo, ang Diyos Espiritu Santo, walang ganyan talaga tayong mababasa. Ang inyong pagkaunawa, may pakagadhead ang Espiritu Santo. Ito, idagdag pa natin, Ituloy natin sa 27. At anumang naisabihin ng Banal na Espiritu, ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ang Banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Malinaw naman po, namamagitan ang Banal na Espiritu para sa bawat mananampalataya, kung ano ang kalooban ng Diyos. Di ba? Kung ang Banal na Espiritu, yan na nga ay Diyos din, bakit sinabi pa dito na kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos? Kaya namamagitan ng Banal na Espiritu para malaman natin kung ano yung kalooban ng Ama, ng Anak. Kaya ang Banal na Espiritu, walang pagka-Diyos. Malinaw po, kaya nga namamagitan Ang gusto ba ninyo? Maging Diyos din siya? Ay di ang namagitan lang dito ay si Pablo. Kaya namamagitan din si Pablo, isinulat ito, maging si Pablo, pinatnubayan niya ng Banal na Espiritu para maisulat at samahan ng Banal na Espiritu si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Kung mapapansin po ninyo sa kanyang paglalayag, nakikinig siya sa payo ng Banal na Espiritu kung saan siya pupunta, huwag siya pupunta doon. Yun po ang ibig sabihin ng paggabay ng Banal na Espiritu sa panahon ng mga apostol. Malinaw po ba? Dagdag pa natin. Marami tayong patutunayan na ang ginagawa niyong Godhead, ang Banal na Espiritu. Ito pa ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Galatia 5:5, sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Ngunit, umaasa kami at nananalig na sa pamagitan ng Banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, itinuring kaming matuwid ng Diyos. Ibig sabihin, namamagitan ang Banal na Espiritu para yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Iyan ang malinaw dyan. Kasi ang pagkaintindi ninyo, pati ba ang Banal na Espiritu sasampalatayanan? Bumasa nga tayo ng ibang salin. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Nakita po ba ninyo? Para maging matuwid ka sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, natuturuan tayo ng tamang pananampalataya sa Diyos. Tuloy natin, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ang ibig sabihin po diyan. Kaya nga, dapat intindihan natin ang pangungusap.
Di ba? Basa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Ano ba yung di pagtutuli? Sapagkat sa mga na kay Kristo, yan, kung ikaw ay mananampalataya na kay Kristo, yun ang ibig sabihin po doon sa di pagtutuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi. O ibig sabihin, kung ikaw man ay Hudyo o hindi Hudyo, yung ibig sabihin diyan, hindi yung literal na pagtutuli na ang mga kalalaki na itinutuli. Dito, ini-emphasize yung mga Hudyo at hindi Hudyo. Kung ikaw ay na kay Kristo, Hudyo ka man o hindi Hudyo, yun ang ibig sabihin po diyan. Ano ha? Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamagitan ng pagmamahalan. Nakita po ba ninyo yung aral ni Kristo? May pagmamahalan. Kapag ikay naturuan ng aral at turo ni Kristo, marunong kang magmahal. Hindi ka para umaway. Ang banal na espiritu, inuudyukan kang umibig dahil ang Diyos pag-ibig. Kaya yung pag-ibig, kailangan natin sa banal na espiritu, hindi po galing sa Diyos. Ang banal na espiritu, tinuturoan ka paano umibig sa kapwa-tao, maging sa Diyos. Iyon po ang patnumay ng Santong Espiritu. Ang banal na espiritu, tinuturoan ka magpigil. Kaya yung sinasabing bunga ng espiritu, naturuan tayo ng banal na espiritu dahil yung mga bagay na yon itinuturo mula sa Ama na ipinapasa ng banal na espiritu sa atin na turuan tayo na maging mabuti, maging mapigil. Di ba? Yun ang mababasa mo sa Galatia chapter 5. Di ba? Buntahan nga natin para malaman ninyo. Yung binabasa natin dito sa Galatia, sa 5:21, para maintindihan lang natin, yung pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko noon. Ang namumuhay ng ganito ay hindi mapapabiling sa kaharian ng Diyos. Tandaan po niyo yung mga gumagawa nito. Kaya ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, para makaiwas po tayo, yung naturuan tayo ng banal na espiritu, yan po. Ngunit ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pag-ibig. Yung bang pag-ibig sa manggagaling? Sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Kaya tagatulong ang banal na espiritu para turuan kang umibig sa kapwa-tao. Sa Diyos. Di ba? Yung kagalakan, galing yan sa Diyos. Kapayapaan sa Diyos. Di ba? Kaya laging binabanggit ni Apostol Pablo, di ba? Ang kapayapaan ay sumainyo sa pangalan ng Ama at ng Anak. Tingnan po ninyo sa kanyang mga sulat. Umpisa natin sa verse 1. Ganyan lagi ang kanyang binabanggit. Mula kay Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito, ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamagitan ng tao, kundi sa pamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama, na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Mahal kong mga kapatid sa mga iglesia dyan sa Galacia. O diba? Si Apostol Pablo, kung bumanggit, amala ang lagi at ang kanyang anak. Doon siya nagpapasalamat. O diba? Kaya dapat yung malaman, katulad nito, tatlo yan. Si Pablo at siya yung ama at anak. Magiging Trinidad yan. Nakita po ba ninyo? Kasi nga po, naging tagapagturo din po si Apostol Pablo sa kanyang mga kapwa Hudyo at mga hindi Hudyo. At ang ibang mga ngaral, si Apostol Pablo daw ay tinawag para lang daw sa mga hindi Hudyo. Nagkakamali sila. Minsan bigyan ko nga yun ng reaction, yung mga taong nagsasabi na si Apostol Pablo ay pinili lang sa mga hindi Hudyo, sa mga hintil lamang. Ay nako, pinagdidiinan pa nila. Ay hindi na nabasa yung aklat ng gawa, chapter 9. Doon mo malalaman ang naging tungkulin ni Apostol Pablo. O, balik tayo dito. Ayokong malayo, no? Kasi nga po, bakit ko pinagdidiinan yung Espiritu Santo ay ang tungkulin niya ay mamagitan sa Diyos, maging patnubay, maging guide ng mga bawat mananampalataya. Kasi nga po, ang ganito mga kaisipan ng tao, ginagawa nilang may pagkagadid ang Espiritu Santo. Ang malinaw naman po dito ang tungkulin ng banal na Espiritu, dagdag pa natin ito. Unang Epeso, dito po sa Epeso 1:14, ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos. O malinaw po. Yung banal na Espiritu, yung katibayan na matatanggap natin na mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya.
hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Ibig sabihin, hindi pa pala tayo ligtas. Yung sinasabi ng sumampalataya ligtas na. Dito po, matatanggap pa lang natin yung lubos na kaligtasan. Kailan? Kaya nga sa pagbabalik ni Kristo. Kaya tamang-tama yung sinabi dito. Ikaw na rin po nagbigay ng talata sa Efeso 4:30. Balikan natin ito. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagtubos. Yan po yun. Kaya po, nagkakamali kayo dito sa 1:14. Dapat malinaw sa atin ito. Ang Banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papupurihan siya. Malinaw po ba? Yan. Pagpilitan pa rin po ninyo na may pagka-Diyos po ang Banal na Espiritu. Kaya hindi ko po nilulunsan, magkaiba yung Espiritu Santo sa salitang Espiritu ng Diyos. Bakit hindi ko pa nilanan? Kasi ang dami ko pang nadidiscuss para maging malinaw sa inyo. Magkaiba yung salitang iyon. Balik tayo. Kaya kaibigan, ano ba ang inyong nasa isip? Bakit po ninyo ipinagkakalat na ang Espiritu Santo ay mayroong pagkagadhead? Hindi ka naman pala pastor, hindi ka pa mangangaral, pinagkakalat mo na. Di lalo na kapag ibinunyag ko. Lalong-lalo kapag ibinunyag ko yung mga mangaral na ang pinapaliwanag nila yung Diyos Espiritu Santo. Mangangaral na yon. Siguro doon ka nakikinig, hindi ka nakikinig sa aral ni Kristo. Ano kaibigan? Idagdag ko pa ito. Unang Timoteo 4:1. Malinaw ang sinasabi ng Banal na Espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Di ba? Ang Banal na Espiritu rin nagpapatotoo na ang mga tao tatalikod sa pananampalataya sa Diyos. Hindi na sinabi, sasampalataya sa Banal na Espiritu. Ang sinasabi po dito, malinaw po na sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya sa Diyos. Dito ba? May pagka-Diyos po ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang nagpapatotoo na sa mga huling araw, ang mga tao'y tatalikod sa pananampalataya sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Yan ba? May pagka-Diyos ba yung Espiritu Santo? Ang Banal na Espiritu nga po nagtuturo, nagpapaunawa, nagpapaalala, sinasabihan tayo para maintindihan natin na yung pananampalataya sa Diyos sa Ama at sa Anak lang. At maraming ang tatalikod sa pananampalataya. Kasi katulad mo, baka isa ka ring naligaw. Ililigaw ka. Napakaraming naligaw sa ganyang aral. Kaya salamat kayo at kakaunti pa ang nanonood dito sa ating channel. Pag ito ay nabulgar at na-realize nila, kaya tatadtaran ko ng video itong ating channel. Kung sabi nila tumigil na, sige mag-comment kayo. Gusto ba nyo akong tumigil sa pangangaral? Mag-comment na po kayo. Tingnan ko sa inyo yung ilang, kung may 10 na tututol na itong ating pinag-aaralan, na kayo ay nananiwala sa Espiritu Santo ay may pagka-Diyos. Ang linaw-linaw, ang dami nating tatang binasa para hindi na nga nyo matutulan. Ngayon, tumutol nga kayo, magbigay kayo ng comment section. Sabihin nyo yan, mali ang inaral ni Brother Owen. Ilagay nga ninyo. Patunayan ninyo kung maling aral yan. Katulad po dito, malinaw ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu nagpapatotoo na sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya. Hindi kami tatalikod dahil alam namin ang tamang pananampalataya sa Diyos. Sasampalataya kami sa Ama at sa Anak. Kaya yung mga napakinig dito, salamat. At yung mga nag-unsubscribe, hindi nila ito maririnig. Pero kung ikay nag-unsubscribe pero nakikinig ka naman dito, salamat din dahil mapapatunayan ko sa iyo na itong inyong paniniwala sa Espiritu Santo ay mayroong pagkagadhead, ay magkakamali po kayo. Kasi ito po ang patunay. Ang dami po tayong mababasa sa banal na kasulatan. Isa pa, basa pa tayo. Sulat pa rin po ni Apostol Pablo, Hebreo 3:7. Ito po,
Marami pa rin hindi nakakilala kay Apostol Pablo. Pati yung Hebreo, may ibang mga ngaral, hindi kilala yung sumulat ng Hebreo. Para lang, kasi nga, hindi sila naniniwala sa mga aral at turo, na yung mga aral at turo ay kay Apostol Pablo para sa mga Hebreo. Kasi, dinivide daw yung scriptures, yung mga aral at turo para sa mga Hebreo lang at sa mga Hudyo. At iba yung aral ni Apostol Pablo sa mga Hintil. Kaya ito, hindi nila sinasama. Kasi aral at turo ni Apostol Pablo sa mga Hudyo ito di ba? Yan ang naligaw na naman sila dito. O ito, ating alamin pa rin ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Kaya, gaya ng sinasabi ng Banal na Espiritu, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. O di ba? Sinasabi ng Banal na Espiritu, kung marinig daw natin ang tinig ng Diyos. O, ibig sabihin, hindi tinutukoy yung kanyang sarili na Diyos. Kaya ang sinasabi po dito ng Banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, ano yung tinig ng Diyos? Huwag ninyong patigasin ang puso ninyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Yan po. Sinasabi ng Banal na Espiritu doon sa mga Hebreo. Naging matigas ang kanilang mga ulo. Hindi sinusunod o naghimaksik laban sa Diyos. Itong mga Hudyong ito, mga Israelitang ito. Kasi pong Hebreo nagmula po kay Abraham. Dahil si Abraham ay isang Hebreo. At doon nangako ang Diyos na pararamihin ang lahi ni Abraham. Malinaw po ba? Kaya nga po, kung wala tayong pagkakilala sa Banal na Espiritu, at tinatawag pa ninyo Diyos Espiritu Santo, ginawa niyong Godhead, ay ang dami kong nabasang talata. Ulitin nyo ha, baka sabihin ninyo, nagloloko ako. Ayan, napakalinaw. O isa pa, last na verse. Kasi ayokong humaba, pero ito lang, pinapatunay ko po para sa inyo na ang Espiritu Santo ay patnubay ng bawat mananampalataya. Ay ginawa ninyong may pagka-Godhead. O ito pa, Pahayag 2:7. O yan. Parang binaybay natin lahat ng aklat. Nasa huling aklat na tayo. Ito kumalang ako ng isa dito sa Pahayag 2:7. Kayong nakikinig, nakikinig ba kayo? So lahat siguro napapada dito sa ating channel, nakikinig kayo. Pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Ano ba sinasabi ng Banal na Espiritu? Sa mga iglesia. Yung sinasabing iglesia dito, yung mga mananampalataya, tagasunod ni Jesus. Kung ikay tagasunod ni si Kristo, isa ka sa iglesia na kasama. Kasi isang iglesia tayo kung tutuusin. Hudyo ka man o hindi, tinatawag na iglesia, ibig sabihin mananampalataya, tagasunod ni Jesucristo. Ang sabi po dito, ang magtatagumpay ay papayagang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Kaya kung wala kang tatak ng Espiritu, hindi ka makakapasok doon sa paraiso ng Diyos. O diba? Balikan natin yun, ha? Yan po sa araw ng pagtupos yung tatak ng Banal na Espiritu. Kaya sinasabi ng Banal na Espiritu sa iglesia, ito rin po yung sinasabi. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Kaya kung hindi ka mag-iingat at hindi mo kikilalanin ng Espiritu Santo, ginagawa mong may pagka-Godhead, malinaw naman po, ang may pagka-Godhead ay si Jesucristo at yung Kanyang Ama. Okay na po ba yon? Kaya salamat po doon sa mga nagtsatsaga na nakikinig dito. At yung kokontra pa at ayaw paniwalaan sa daming talata na binasa ko na ang Banal na Espiritu ay tagatulong, nagpapatotoo, nagsasalita ng salita ng Diyos, pinapasabi sa bawat mananampalataya. Pero kung hindi ka makikinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu, ibig sabihin, dabawiin ito ng Diyos sa iyo sapagkat hindi ka nakikinig sa mga aral at turo ni Kristo. Ang tanong, kung umalis ba sa iyo ang Espiritu Santo, may kaligtasan ka ba kahit sumasampalataya ka sa Ama at Anak? Kahit ikay sumasampalataya sa Ama at Anak, pero umalis yung Santong Espiritu sa iyo, wala kang tatak. Yung sinasabi dito, hanggang sa kaarawan ng pagtubos, dahil pinaghati mo ang Banal na Espiritu, hindi mo kakamtan yung kaligtasan. At yung sinasabi dito, na hindi ka makakapasok sa paraiso, muli natin basahin ito. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Kaya yung Banal na Espiritu, nag-uudyok, nagsasabi ng katotohanan
pag hindi nyo pakikinggan ang sinasabi ng Banal na Espiritu, ano sabi dito? Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Pero kung hindi ka magtatagumpay, hindi ka makakapasok. Kaya sabi po dito, ang magtatagumpay. So, kailangan natin magtagumpay. Kahit ito'y sinasabi sa iglesia nung una, na isulat ni Apostol Pablo, hanggang sa ngayon yan, ito ay pangako ng Diyos sa mga taong sasampalataya sa Ama sa Anak para bigyan ka ng tatak ng Santong Espiritu para sa araw ng pagtubos, bibigyan ka ng kaligtasan. Diba? Kaya dapat ninyong malaman. Yung sinasabi pa dito, para maintindihan natin. Balikan nga natin yung Efeso 1:14. Ang Banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin na mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Kaya yung iba nagpapaliwanag, ligtas na pag sumampalataya. Ayan po. Matatanggap pa lang natin yung lubos na kaligtasan. Kailan? Sa araw po ng pagtubos ni Kristo, sa pagbabalik, sa paghuhukom ni Kristo. Okay na po ba yon? Sana nag-get po ninyo ito. So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, Diyos, Espiritu Santo, meron bang ganitong salita? Wala tayong nabasa. Kundi ang ating naintindihan at naunawaan, ibinigay yung Espiritu Santo sa bawat mananampalataya para udyukan at sabihin yung mga salita ng Diyos at sundin natin yung mga pamaran at utos ng Diyos. So gabay po ang Banal na Espiritu. Pero ang kanilang paniniwala, yung daw Diyos, Espiritu Santo, base dito sa mga nagkomento, nagkakamali sila. Sila po ang nagpapalaganap na ang Espiritu Santo daw ay Diyos, may pagkagadhead. Ibig sabihin, ligaw sila, bulag sila sa katotohanan, na iligaw sila. At alam ko, marami ang ganito. Kaya tinalakay ko, hindi lang po sa isang tao, para do sa mga tao, ang kanilang pangunawa at paniniwala at pananampalataya na Espiritu Santo daw ay may pagka-Diyos o pagkagadhead. Pero napatunayan natin dito sa ating channel, na ang Banal na Espiritu ay patnubay ng bawat mananampalataya at ipagkakalob lang ito yung Santong Espiritu sa mga taong sasampalataya sa Ama at sa Anak. Okay po ba yon? So, salamat po na marami. Tinapos niyong video ito. Pagpalain po kayo. And please, don't forget na mag-like ka at mag-subscribe sa channel ito para lagi kang update. Salamat po sa inyong panahon. Pagpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyo lahat. Thank you so much.